The Good Shepherd and you and me. Yan. Pakisabi mo nga po doon sa katabi mo. The Good Shepherd and you and me. Yan. So, yung Good Shepherd, meron na po tayong idea who is our Good Shepherd. Alam na po natin. At sigurado naman, alam po kung sino yung NU. MU. Yan. Ikaw at saka ako, di ba? Amen. Okay, pisahan po natin. The most quoted text in the Bible, 6 verses and 118 words that meet us in times of need. Ito po Psalm 100, it's Psalm 23. So, ito po yung our Good Shepherd. Ito po yung binubuo ng 6 na verse, 6 na talata, at mayroon pong 118 words. Yan. So, makikita natin, this is very precise, pero napaka-makahulugan nito at talaga makapangyarihan itong verse na ito. Entered many sick rooms, dried many tears, but familiarity may keep us from daily help from this sun. So, ito pong bagay nito, pamilyar na po sa atin ito, na alam na po na kahit na sino po mga Kristiyano po ito, di ba? Yung si Yahweh, ang aking pastol, hindi ako magkukulang, di ba? Yung pong talata na yun. Let us reacquainted with Psalm 23. So meaning, alamin po muli natin ito, o unawain po muli natin ito, pag-aralan po muli natin ito, at sariwain po muli natin ito, para na sa ganon, yung pong benefits nitong words na ito, nitong verse na ito, ay mailagay sa atin. Then, if you applied it, marami pong parang opportunities na pwedeng maibigay sa atin itong verse na ito. Kaya ito po yung suriin po natin, napakaganda po nito. At higit sa lahat kung pinapahalagaan natin ito. At ganun na rin po, i-aware ko po kayo na I give you more in this verse na kailangan po dito yung mga Kristiyanong marunong magpahalaga sa mga tagapagturo nila. Amen. Yun po yun, okay. Kasi pagka, okay, alam natin itong verse na ito, pero wala ka naman pagpapahalaga sa lingkod na ginagamit sa iyo, it is nonsense for you. Wala pong magiging impact sa buhay mo itong bagay nito. Okay, the locations of this favorite psalm. Tignan po natin kung saan po bahina ko ito. Psalm 122 is the sign of the cross. Ipinakita naman po dito, ipinahayag po dito, yung about what was happened to the cross of Christ Jesus. Amen. And then, doon po sa Psalm 24 is the Psalm of the Kingdom. Yung pong paghahari ng Diyos, yung pong darating na kaharian ng ating Panginoon. Then, between Mount Calvary and Mount Zion are the green pastures and still waters of Psalm 123. Hango pa rin po ito doon sa lokasyon na pinagkuhanan nila. Alam niyo po ba, yung Mount Calvary, in between po niyan, yung pong Psalm 23 which is green pastures and still water, doon matatagpuan yun sa pagitan po ng Kalbaryo at ng Sion. Hindi niya natin? Amen. Doon po yung kumpagay pastulan po ni David. So kung i-imagine po natin, makikita natin yan from the Zion, which is the kingdom of God, and then go into the Calvary, which is the cross of Christ. Makikita natin, meron tayong sariwang pastulan na magaganda. Amen. Yeah? Yeah, kung makapansin po natin. Pero doon kay Christ, parang yung journey niya doon, ay papunta po doon sa Kalbaryo. Kaya kung minsan makikita natin, parang pangit, ano? Yeah? Pero ganoon din po ang kalagayan po natin. Kaya nga kailangan din po mismo, tayo po ay magdaan sa Kalbaryo ng Diyos. Hindi lang yung puro green pasture o parang masasarap na pamumuhay lamang yung daraanan po natin. Para na sa ganon, we go up in His kingdom. Amen. Kumbaga, from the Calvary to the cross of Christ Jesus, that we have our burden, we have our sin, we have our problems and troubles and trials and hardship in life, towards our trust in God. Patungo tayo doon sa kanyang kaharian. Okay, tingnan po natin yan para mas lalo maliwanag. What makes this psalm so helpful to all who applies its message? Ano po ba yung parang maganda magagawa po nito at makakatulong po para sa atin po itong verse na ito? Okay, tingnan po natin. Number 1, presenting the Good Shepherd. Ipinapakilala po sa atin dito yung mabuting pastol. Amen. Alam niyo po kung minsan, our journey in life here,
supposed to be, there's no good shepherd. Para tayong mga walang pastol. Kaya nga, kung mapapansin po natin, may ganyan-ganyan po tayo mga tinatahak sa buhay. We have a different journey, we have a different ways in life, we have a different lifestyle, we have a different attitude, character, and doings in life. Minsan meron tayong iba-iba doon, hindi tayo nagkakapareho. Why? Because yung leading po sa atin ay iba-iba, kundi sa sarili lamang po natin. Kaya nga, kung minsan, alam niyo po ang ibig sabihin nun, parang tayo mga tupang ligaw na nagpangalan po tayo. Amen? Amen. Now, okay, tingnan po natin. Ang sabi po dito, the Lord is my shepherd. If you come and accept Jesus, you become His sheep and He is your shepherd. Pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, doon magkakaroon ka na ngayon ng tinatawag na good shepherd. Amen. Hindi na ba pwede na, saan ko naniniwala ako kay Jesus? You must submit into His authority. Kailangan ipasakop mo yung authority mo, sumunod ka sa Kanya, para na sa ganon, itong pagiging good shepherd ni Jesus ay maganap sa buhay mo. Amen. Kaya mapapansin po natin, di ba? Ang daming mga tao disobedient to God. Ang daming tao, he disobey God in their life. Sa pamumuhay po nila, binabagga nila, kinokontra nila, ino-oppose nila, yung po tinatawag na God's will. Amen. Kaya kung minsan, alam niyo, tayo na po yung nasusunod sa buhay natin, hindi na si God. Kaya alam niyo po ba yung sinasabi po ng Biblia? Yung Matthew chapter 6 verse 33, akala natin it's all about blessing materially, financially. Yung po sinasabi, seek first the kingdom of God and in His righteousness, and all the things shall be added unto us. Alam niyo po ba na kapag tayo po ay pinagarian ng Diyos at namuhay sa katwiran ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan, yung po yung buhay na kung saan inililid tayo ng Lord. Amen. Inaakay tayo ng Panginoon. And then, we all know that Jesus had the plenty of things that we need in our life. Alam natin that Jesus had all. Na ang Panginoon ay mayroon ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi niya po gano'n, at idaragdag sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. And Amen. this is our good shepherd. Amen. Amen. Kaya nga kapag may good shepherd ka, wala ka nang dapat na ipag-alala. Amen. Kasi nasa iyo na lahat ng bagay because of Christ Jesus is everything. Sabi po ng awit 23 verse 1, si Yahweh ang aming pastor, hindi ako magkukulang. I shall not want. So ang ibig sabihin dito, you know that Jesus had everything. Meron ng Diyos. Hindi ka na mag-aalala ako. Pupunta ako doon para magtrabaho. Aalis ako doon para makahanap ako ng pagkakakitaan ko. Hindi ganun eh. Kaya po para tayong mga ligaw. Kung saan tayo nagpapangalat. Amen. Yun po ang ibig sabihin po ng ating Panginoon doon. Na hindi na tayo magpapangalat, kundi titipunin tayo ng ating Panginoon at doon ibubulos ng Lord yung mga pangangailangan po natin. Amen. This is unknowingly to every Christian. Na ang akala po nila, pagpapala ng Diyos, yung po ba pinagpapala sila dahil dami nilang trabaho, 3 trabaho nila, kumikita. Hindi po yan ang pagpapala ng Lord. Ang pagpapala ng Lord ay kaloob na kasaganahan ng Panginoon dulot ng iyong pakikipag-isa sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi po dulot ng sarili nating lakas. Alam niyo po ba, if you live by your own, and there's no living God into you, hindi po yun yung may pastol, hindi po yun yung tinatawag na may good shepherd, kundi yun yung namubuhay ng ligaw. It's supposed to be everyone of us must be submitted all our works in Christ Jesus, our good shepherd. Okay, pakinggan po natin, ano po? Sabi din po ng John 10 verse 11, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So tingnan niyo po ito. Bakit ang daming tao naghihirap sa buhay po nila? Bakit napakaraming tao ang sinasabi nila, sinisigaw nila sa araw-araw, pasakit ang buhay na ito? Puro problema na lang. Wala nang yakan na idulot na maganda sa buhay ko. Ang buhay na ito na tinataha ko. You know why? Because we're still lost. If you have God, if you have Jesus in your life, hindi po tayo mag-worry dahil ang Diyos provided na lahat ng mga pangangailangan natin eh. Amen. If you believe in Christ Jesus, kung talagang tayo mayroong tayong pagtitiwala sa Panginoon na siya yung mabuting pastol, inaalay niya yung kanyang buhay sa lahat ng bagay na pangangailangan ng tao.
even though sa kaligtasan, even though sa paglilinis ng kasalanan, kahit sa mga pagpapala sa buhay po natin, ang Diyos ang nag-aalay ng kanyang sarili para sa mga tupa. Amen. Nakakita ka ba ng tupa na nagtatrabaho? Nakakita po ba kayo ng tupa na nagsasaka? Kaya inihalin tulad sa tupa because God provided everything for the sheep, for Amen. His love. Amen. Basta hindi kailangan pala, hindi na kami magtrabaho, magkaroon na lang kami ng Diyos. No, hindi po yun ang tinutukoy ko po dito. Ang tinutukoy ko po dito, yung huwag kang mawalan ng tinatawag na good shepherd. Amen. You must be led by a good shepherd. Amen. Your life that goes into alone. Hindi yung pwede na nabubuhay ka lang na even without God, okay lang. Kaya kung buhay ko, nakakapagtrabaho ko eh. Without the leading of this shepherd, okay lang. Wala problema po doon. Kahit wala magpastol ng buhay ko. I tell you, you are considered to be a loss. Amen. Ligaw. So pag sinabing loss in the Bible, it means you have no salvation. Amen. Kaya we need Christ Jesus in us. Whether you like it or not, kahit na ano ka pa, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. And it is not a religion that we need to have in our life. Amen. Ano po ba yung tinutukoy po nito? It is not a religion. Amen. But we need the leadership of Christ Jesus, the kingship of Jesus into your life. Amen. Yun ang kailangan po natin po dito. Kaya nga, alam nyo, ang dami, mga tao po sa buong mundo, ang pinagbabasihan po nila, ang kumbaga parang pinapahalaga nila sa sarili nila, they are religion. But it is not. Still, we consider God as a loss. Amen. So ngayon, ito po yung pinakamaganda po dito. Yung magkaroon ka ng isang pastol na nag-aalay ng buhay para sa kanyang tupa. At yun po yung tinatawag na salvation. Amen. Kasi ano po sabi po dito? Ako ang mabuting pastol. Analyze po natin ha. Ako ang mabuting pastol. He is our good shepherd. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Meaning, He sacrifices his own life, He offered His own life to the cross for your salvation. Amen. He provide. Jesus provide your salvation. And without Christ Jesus, I tell you, hindi tayo maliligtas. O sige, may pera ka nga, pero hindi ka naman maliligtas. May trabaho ka nga, hindi ka naman maliligtas. That's why we need and important to have a good shepherd in every one of us. Amen. Lahat tayo kailangan. Si Jesus yung mabuting pastor po natin. Kaya siya yung kailangan na tanggapin natin sa buhay po natin na tagapagtakay ng buhay po natin. David had been a shepherd. Tingnan niyo po si David ha. Ganito yung kalagayan po natin eh. David was tending his sheep, that's the sheep of their father. Yeah? Yung tupa ng kanyang ama, siya po yung nagpapastol. Kaya siya po yung nag-shepherdize. Intindihin niyo po mabuti po ito, may kinalaman po sa buhay po natin ito. Ganito po tayo. Okay, ilagay natin yung buhay natin kay David. Dati tayo nagpapastol po tayo ng tupa ng sarili natin. Amen? Amen. Tupa ng pamilya natin. At this time, ano po nangyari po dito kay David? Now he pictures himself as a sheep. Bilang shepherd, naging sheep siya. Bakit? Ano po ba yung nangyari? Bakit biglang nagbago yata, nagkabaliktad yata? From shepherdizing, then to, from being a shepherd, now become a sheep. Amen. Ano nangyari kay David? He accept God in him. Amen. So, ang ibig sabihin po nito, ganito. Dati ang buhay natin, hawak natin. Ikaw ang nagpapastol sa sarili mong buhay. Sagot mo yung buhay mo. Yung pagkain mo, ikaw ang bahala dyan. Yung mga pangangailangan mo, ikaw ang bahala dyan. Even into your spirit, meron ka sariling paniniwala based upon your own. Naintindihan? And this time, nung makilala mo ang katotohanan, itong good shepherd na ito, tinanggap mo sa buhay mo, nagpasakop ka sa Kanya, isinabit mo ang lahat ng bagay sa Kanya, and then anong ginawa po ni Jesus sa buhay natin? Inalay niya yung Kanyang sariling buhay para magkaroon ka ng kaligtasan. Amen. Dati ganito tayo, nagsisikap tayo sa buhay, nagkakabal po tayo ng mga bagay na kailangan natin, pero ang problema natin, wala pag-aalay ng buhay para sa iyo. Naintindihan mo? Amen. Naintindihan mo natin? Amen. So, ibig sabihin, walang gusto na mag-alay ng buhay para iligtas yung kaluluwa mo.
Basta ang alam lamang po natin nung araw, tayo po'y nagtatrabaho, kumikita tayo, may kakainin tayo sa araw-araw, may ibibili tayo ng mga pangangailangan natin. Yun lang ang alam natin, pero we forget that our soul is the most important things in our life. Amen. Na mahalaga pala yung ating kaluluwa, pero hindi po pala ito mapupunan ng pera. Hindi ito mapupunan ng kayamanan. Hindi ito mapupunan ng mga bagay sa sanlibutan. Kundi isa lang ang makapupuno ng kaluluwa po natin. Walang iba kundi yung nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Okay. Listen. 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 35. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga ng kawan ng aking ama, kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw sa mga ang tupa. Kapag hinarap ko ang leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay ko. Yan ang ginagawa niya every time that we live in our own life. Ang ibig sabihin po niyan, iba yung nagmamay-ari ng buhay natin. Meaning, we are being under attack of Satan. Ito po yung tinutukoy po dito, spiritually, kapag tinatangay ng leon o ng oso, anong ginagawa po ng Good Shepherd? Hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Merong magliligtas sa buhay mo if you have a Good Shepherd. Amen. Meaning, if you are being tempted in sin, tempted with trials, hindi po tayo basta-basta mahuhulog because there is a good shepherd who willing to sacrifice his own life para mailigtas ka lamang. Amen. Galing kapag meron kang shepherd, secure na secure yung buhay mo, secure na secure yung kaluluwa mo. But when you serve God, He became a sheep to God. Kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, magiging tupa na tayo ng ating Panginoon. Amen. Eh, di ba, pakisabi mo sa katabi mo, tupa ka ng Diyos. Tupa ka ng Diyos. Yan. Hindi iyaan ay sarili mo lamang. Kasi wala pong tupang na nag-alaga ng sarili niya. Amen? Amen. Nakakita na po ba kayo ng tupa na inalagaan niya lang yung sarili niya? Pinaliguan niya yung sarili niya. Sinate niya yung balahibo niya. Di ba? Pinaghandaan niya na makakain yung sarili niya. Wala. Meron po talagang nagtatend po nagbabagay parang that is black. Meron po talaga nagpe-prepare ng lahat ng bagay para sa tupa. At isa lamang po yan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Like a lost sheep, we are all gone astray. Para tayong mga tupang ligaw kung wala po tayong shepherd. Isaiah chapter 53 verse 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, na kanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh na sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Tingnan niyo po ito. As we notice in here, ang ganda ng kalagayan ng isang katulad natin na tumanggap kay Jesus. Amen. Hindi mapabayaan ng Panginoong Jesucristo na mapahamak ka dahil sa kasalanan mo. Amen. Whatever sin you have in your life, meron ng kasagutan kung meron kang Jesus sa buhay mo. Gaano pa kabigat yung kasalanan mo, I tell you, na kapag tinanggap mo si Jesus as your good shepherd, wala ka nang aalalahanin doon, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi hindi papayag ang Panginoon na ito na habang nabubuhay ka at siya yung ginagawa mong tagapag-alaga ng kaluluwa mo, hindi siya papayag na maagaw ka sa kamay niya. Ang sabi ko ng Biblia, lahat ng ipinagaloob sa akin ng Ama, kailanman hindi maaagaw sa aking kamay. Amen. Amen. So meaning, kahit na tumaan ka sa mga pagsubok, tumaan ka sa kasalanan, tumaan ka sa mga panunukso ng kaaway, there is still the good shepherd who willing to sacrifice para agawin ka doon sa kamay ng kaaway na yun para hindi ka mapahamak. Tignan po natin. David as a sheep encounters a good shepherd. Nung ito po si David, ay binilang niya na yung sarili niya bilang tupa ng ating Panginoon, na-encounter niya po itong shepherd na ito, which is our God. Now,
what the New Testament says about this shepherd. Ano po ba yung masasabi naman pagdating sa New Testament? Baka mamaya sabihin natin, kay David lang yun, ngayon, dito sa panahon natin ngayon, wala na po itong ganito. Hindi. Mas pinagtibay po ito ng ating Panginoong Jesucristo. What the New Testament says about this shepherd. He is a good shepherd who died for us. Siya po yung mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Amen. He is the good shepherd. Siya po yung mabuting pastol para sa ating lahat. Kaya nga wala po tayo dapat na ikatakot na sa buhay natin. If we are having Jesus in our life, wala ka nang ikatakot na kung mamaya ma-impyerno ko, na kung mamaya mapahamak ako. Wala kang kapahamakan kung patuloy mo na ipinapapastol yung buhay mo kay Yeso Cristo. Amen. Na kahit anong mangyari, sumusunod ka sa Kanya. Na kahit anong mangyari, nagpapaakay ka sa Kanya. Amen. At huwag kang lilihis, huwag kang aalis, huwag kang maliligaw sapagkat kailangan mo na lagi kang inaakay nitong ating mabuting pastol. Amen. Sapagkat siya lang ang yung may karapatan at siya lang yung may kakayanan na mag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan mo. Kahit na yung kapitbahay mo, ialay niya yung buhay niya para sa iyo, hindi ka pa rin maliligtas. Kahit na yung presidente ng Pilipinas, presidente ng Amerika, mag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang bayan, hindi pa rin maliligtas ang kanyang mga kababayan. Amen. Only Christ Jesus will do. Siya lamang yung may kakayanan na gumawa nitong bagay nito para maligtas ka. Kahit yung anak mo, hindi mo maililigtas yung kanyang kaluluwa kung hindi sila tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kahit na yung nanay mo na lagi mong pinagpipray pero wala siyang personal shepherd like Christ Jesus in His life, I tell you, hindi pa rin maliligtas yun. Amen. We need to encounter this good shepherd. Amen. Kailangan na ma-encounter niya, kailangan na tanggapin niya, kailangan na maibigay niya yung kanyang buhay dito sa mabuting pastol na ito para na sa ganon, masecure niya yung kanyang kaligtasan at hindi na siya mangamba. Amen. Ulitin po natin, sabi po dito, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, if you have God, if you have Jesus in your life, wala ka nang aalalahanin pa. Amen. Yung kaligtasan, secured na yan. Basta sumunod ka na lang sa Kanya at huwag kang lalayo sa Kanya at huwag ka na magkakamali pa na layuan ng Diyos na ito. Makikita mo, secure na secure ang langit para sa iyo. Amen. What the New Testament says about this shepherd, He is a great shepherd who is risen for us. Meron pong merong dakilang pastol na nabuhay para tayo ay mabuhay. From the death in sin, tayo po'y kanyang bubuhayin kapag tayo'y namatay na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga may rest and peace ka na. Pag sabi mo sa katabi mo, may rest and peace ka na. Yan, lagi po natin kasi sinasabi, pag may namatay, rest and peace, rest and peace. Wala silang rest and peace kung wala silang good shepherd. Amen. Amen? Amen. Pag wala kang good shepherd, wala kang rest and peace. Pero sabihin mo sa katabi mo, may rest and peace ka na. May rest in peace ka na. Gusto mo nang i-claim ngayon, tanongin mo siya. Ano mo na, wag mo na. Oo, ngayon. Hindi ba mag-claim na? Hindi ba? Huwag mo nang i-claim na. There is a great shepherd who is risen for us. Nasabi po dito, kahit na tayo'y mamatay, tayo'y muling bubuhayin ng Panginoon because Jesus is our resurrection. Amen. So wala na tayong problema po doon, ano? Meron pa po ba kayong problema doon? Wala po. Wala na. Isa na lang ang problema. Tanggapin mo si Yeso Cristo sa buhay mo. At kapag tinanggap mo na siya na buong puso sa buhay mo, wala ka ng problema doon. Amen? Hebrews chapter 13 verse 20, ang Diyos ang kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tumpa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Yan. Siya lamang po yung nakapagtipan ng walang hanggan. Amen. Hindi yung nanay mo, hindi yung pastor mo, hindi yung kamag-anak mo born again, kundi si Jesus lamang yung mayroong tipan ng pangwalang hanggan. Kaya siya yung kailangan natin para tayo'y mabuhay. Amen. Amen. What's the New Testament says about this shepherd? He is the chief shepherd who is coming for us. Siya po yung pinunong pastol na darating para tayo ay sunduin. Amen. Tignan nyo, hindi pa rin tayo kinakalimutan itong shepherd na ito. Yan ang kabutihan kapag meron tayong tinatawag na pastol. Now,
Para malaman mo kung meron kang good shepherd, you must have a pastor. Amen. You must have a servant of God who work for your soul. Amen. Amen. Para malaman mo kung meron kang good shepherd sa buhay mo. Because the good shepherd brought to you a person para magpagal para sa iyo. Amen. Kaya nga, ito po yung kahalagahan ng isang pastor na meron ka sa buhay mo dahil yung pastor na yon ang ginagamit ng Panginoon para i-shepherdize yung iyong kaluluwa, yung iyong espiritu. Kaya kung hindi tayo nagpapahalaga sa pastor na ginagamit sa atin ng Panginoon, I tell you, you don't have a good shepherd. Hindi naman po pwede na halimbawa nilalabag po natin yung tagapagturo po natin and then sasabihin natin, I have a good shepherd. Para binabypass po natin ang Panginoon po doon. And the authority of God will be insulted. Kaya nga, lagi natin tatandaan, walang Kristiyanong walang shepherd. Walang Kristiyanong walang pastor. Every Christian must have a pastor. Amen. Lagi po natin tandaan po niyan. Dahil kaugnay nito, yung pagbibigay po sa atin ng tinatawag na sheep shepherd para na sa pagdating po dito, nakaprepare po tayo. Tingnan nyo ha, pansinin nyo po mabuti kung anong kahalagahan po ng isang pastor. Do you think that you can prepare yourself by your own for the coming of Christ? Isipin niyo po, may prepare niyo ba yung sarili niyo without any pastor in your life? Without any servant of God in your life? Paano mo i-prepare yung sarili mo? Saan ka kukuha ng kaunawaan? Okay, basahin po natin yung sinabi po ng Jeremiah. Pwede po bang buksan po natin, no? Jeremiah chapter 3, verse 15. Okay. Mas maganda po kasi dito sa English eh. Pero sa Tagalog po muna natin basahin na po. Sabi dito. Tama po ba? Jeremiah chapter 3, verse 15. Okay. Ang sabi po dito, bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at papamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Ano ang ibibigay po sa atin ng Lord mula sa puso niya? Yung lingkod. Amen. A pastors that according to mine heart. Sabi niya gano'n, I will give you a pastor according to mine heart. Sabi niya gano'n, that will give you knowledge and understanding. So meaning, paano mo ma-prepare yung sarili mo without knowledge and understanding? So understanding from the truth, knowledge from the truth, kailangan po natin yan. And where can we receive that knowledge and understanding? Through the given pastors to you that coming from the heart of our God. Amen. Naintindihan po natin? So, ibig sabihin po nito, para na sa ganang tayo po'y makapaganda ng buong kaunawaan at buong katalino, karunungan, pagdating ng Panginoon, alam natin kung ano yung gagawin natin. Na kung mapapansin po natin, mapalad po tayo dahil meron po nagtuturo po sa atin itong mga bagay na ito. At yun po yung paghahanda natin. Pagdating nitong sheep shepherd na ito, darating na po siya. At sinasabi ko nga po sa inyo, he is still to come. Amen. Malapit na po siya dumating. Dahil sa mga pangyayari po ngayon, maliit na churches hindi na po puno. And that was a great sign na makikita po natin na yung maliit na isang na church ay hindi mapuno-puno. It is a sign. Huwag yung titignan sa mga mega church. Kasi yung mega church, ako mahirap pong ipaniwanag. Pwede ko pong ipaniwanag sa inyo one-on-one. Pwede ko po sabihin po sa inyo yan. At para maintindihan nyo, bakit sinapuno sila doon? Bakit sinadami nila doon? Mega churches, 1,000 yung bilang nila doon every service. Makipag-usap kayo po sa akin para na sa ipaliwanag po sa inyo personal po yan. Para malaman nyo po kung bakit gano'n. Pero ang isang nakakagimbal o nakakakaba, yung pong ang isang maliit na church na ganito ay hindi mapuno-puno sa panahon po natin ngayon. Amen. Amen. Okay, daanan naman po natin yun at sa mga susunod, kung willing po kayo na maintindihan po yun, natin po kayo ng discipleship po dito para na sa ganun maipaliwanag po sa inyo yung mga bagay niyo. No? Okay.
First Peter chapter 5 verse 4, ang pagparito ng pinunong pastol ay natanggap kayo ng maluwalhating korona, di kukupas kailanman. O, ganda, oh. Bakit? Because we are all prepared. Amen. Kasi may nag-prepare ng kaluluwa natin. Amen. The help of God through His pastor, kaya po naipabot po sa atin yung pong magandang balita ng kaligtasan. Amen. Kaya nga doon mismo, because of that knowledge and understanding that having from Christ Jesus, na pag-prepare po tayo na pagdating at pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo, anong tatanggapin natin? Yung malawalhating koronang di kukupas magpakailanman. It is the crown of glory. It is the crown of salvation. Kaya nga po, ang tanong po sa atin ng Panginoon po dito is the Lord Jesus Christ is your shepherd. Sino po ba yung talagang tinatawag natin good shepherd ng buhay mo? Ang Lord po ba o ikaw sa sarili mo? Tignan mo kung sino yung para sinusundan palagi ng sarili mo. If you have a good shepherd, siya po yung dapat na susunod sa buhay mo, maging sa pamilya mo, at hindi ikaw. Alam niyo, as a father in my family, kahit ako sumasagbuni po ako sa misis ko kahit sa mga anak ko. Kasi ayoko na ako po yung sinasanggunian lamang po nila. Because I may be paid. Pwede ako mag-paid po doon. Pero, nagtutulong-tulong po kami. Pag meron kami decision na gagawin, nagtutulong-tulong po kami and we ask God in prayer. Kasi ayaw namin magkamali po doon sa mga bagay na yun. Dahil ayoko rin po na babase lamang po sila sa akin. Kasi unang-una, ako yung tatay, tapos pastor. So ayoko na parang ako lang yung babasihan nila bilang sa pamilya ko. Gusto ko na magtiwala sila sa ating Panginoon at sabay-sabay kaming sasangguni sa Panginoon para alam namin kung yun po talaga yung leading. Kasi pansinin niyo po ito in personal means. Kung kami-kami na lamang po, halimbawa sa pamilya namin, I cannot abuse my authority to them. Nasasabihin ko sa kanila, pastor ako, huwag niyo akong gaganyanin. Yeah? Hindi ba pwede? Kailangan, in my family, kailangan umiral pa rin yung pagiging tatay ko. Amen? Amen. Hindi yung pagiging pastor ko sa kanila. Kasi personal na usapan na ito at hindi pwede na parang i-abuse ko yung authority ko sa kanila. O kailangan sundin niyo to, pastor ako. Ako yung pastor niyo. Hindi po pwede yun. We must have a good shepherd. At ganoon din po sa atin. Into your family, dapat hindi, most especially, hindi yung hindi mananampalataya ang magdidesisyon. Amen. Mas maganda lahat kayo mananampalataya para magkaisa kayo sa decision making para na sa ganon, malaman nyo kung ano talaga ang gusto ng Diyos sa buhay. Amen. Amen? Pero hindi ko sinabi na huwag nyo susundin yung mga partner de pamilya sa inyo na kahit hindi po mananampalataya yan. Hindi ko sinabi po gano'n. Baka mamaya pagdating niya ng bahay, awayin yung mister mo, wala nga kapangyarihan po sa amin, sabi ni Pastor. Hindi na ikaw masusunod. Kailangan sasabunin natin sa Panginoon. Hindi po gano'n. Ibig sabihin, sa cases, may mga pagkakataon na hindi po dapat gano'n ang umiral. Amen? Amen. Alam niyo na po yun. Matanda na kayo Ha? Alam na po natin yung bagay niyo. Okay. Ikalawa, providing for the sheep. Ang Diyos po, ano po ba yung maidudulot po sa atin ito na makatutulong po sa atin kapag ginawa po natin itong kalakal na ito sa buhay po natin? Ano sabi po dito? I shall not want. Hindi ako magkukulang. Because there is a good shepherd who's willing to provide anything in you. Basta tapat ka lang doon sa tagapag-alaga mo, gusto ko po na malaman po ninyo, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon doon. Bakit? Ano sabi niyo po dito? Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapanubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Listen, if you have a good shepherd, it must be seen in you. Alin? Ito, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. You become a worshiper to His name. Amen. Amen. Hindi ba pwede na mayroon kang good shepherd tapos hindi ka marunong magparangal sa Diyos? Hindi ba pwede na may good shepherd ka pero hindi mo ginagawa yung tungkulin mo na parangalan ng Diyos sa buhay mo?
Kaya nga, He provide everything for His worshiper. Na kapag tayo'y naglilingkod sa Panginoon, kapag tayo'y sumusunod sa Panginoon, He is our provider. Ang sabi ng awit, I shall not want, hindi ako magkukulang. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. So meaning, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon kung tayo po ay nananatiling tapat at nagtitiwala sa Kanya. Amen. Amen. Kaya nga, sabi po ng Biblia, trust in the Lord with all your heart and not lean on unto your own. Oo, pag sinabing own, sa sarili mo lang. Trust in the Lord. You must have a good shepherd. Amen. So, kailangan sa Kanya kamanangan, sa lahat ng gagawin mo, sa Kanya kamanangan. At itutok pa Kanya sa lahat ng iyong gagawin. Amen. So that was a good shepherd. He will provide everything on us. Tuloy natin, verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katagakutan, pagkat ikay aking kagabay, ang tukod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita na pa itong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking saroy, pagpapanay, lubos-lubos. So I shall not want. Everything goes overflow into your family. Hindi magkukulang yan. Ako, natataka po talaga ako sa Panginoon. So, alam niyo po ba, ang Lord, kahit na sabihin niyo, ganito lamang po ako, wala akong trabaho, pero nakakapag-provide po kami ng mga bagay sa buhay po namin. Why? Because I have a good shepherd. Yung pagtitiwala ko na sa Panginoon. Subukan niyo po yung bagay niyo, makikita niyo. Baka pagpalain kayo sa trabaho niyo, pagpalain kayo sa hanap buhay niyo, pagpalain po kayo ng Lord at hindi na kayo magkulang. Minsan nga, ganda-ganda na ng trabaho, nagkukulang pa eh. Minsan nga, laki-laki na ng sweldo, nagkukulang pa eh. Minsan nga, laki na ng negosyo, nawala pa. Bakit? Because there is no good shepherd. Pwedeng agawin sa iyo ng kaaway yung bagay niyo. But, kahit na maliit lamang yung iyong kinikita, but still, you have a good shepherd, makikita mo, parang punong-puno ka sa lahat ng bagay na kailangan. Amen. Bakit? Bakit po ba ganon? Kasi nga po, ang sabi po dito, God is enough. Amen. Ang Diyos ay sapat na sa buhay po natin. Kaya nga kung ikaw halimbawa, naghahanap ka po ng satisfactions in life, naghahanap ka ng fulfilling factors in you. Alam niyo po, sapat na na meron ka Diyos sa buhay mo at mapupulfill na ang buhay mo. Amen. Yung kasapatan po, hindi natin makukuha yun sa laki ng pera mo. Hindi natin makukuha yun sa ganda ng negosyo mo. Hindi natin makikita ang kasapatan sa laki ng kayamanan mo. Makikita mo ang kasapatan kay Kristo Jesus. Amen! Kaya nga sabi ko dito, not just I do not want, but I shall not want. Hindi ako magkukulang. Hindi sa walang-wala ako, kundi hindi ako magkukulang. Kasi tinitignan natin, yung tao na yan, tignan mo, lingkod na sa Diyos yan. Pero tignan mo, wala namang pera yung wallet. Pero hindi ka nagtataka, walang pera yung wallet, pero hindi nagkukulang. Amen. Bakit? Because of this good shepherd who willing to provide, because God is more than enough. Ang Panginoon ay sapat na sa buhay ng tao. Kaya hindi nyo napapasin, kahit na ang isang pamilya, maraming pera, pero hindi pa rin sila masaya. Pero kapag may Diyos na nakasentro sa pamilya mo, kahit na kukunti lamang ang pera, kulang pang pan-Jollibee, makikita mo masaya-masaya pa rin sila. Amen? Yun po yung nag-produce sa atin ng Panginoon, I shall not want. Pag sinabing I shall not want, hindi ba ako magkukulang sa pera? Hindi ba ako magkukulang sa bahay? Hindi ba ako magkukulang ng mga appliances ko? Hindi ba ako magkukulang sa mga bagay sa material? No! At tinatawag ng Panginoon na I shall want because God providing everything in you. Ano yung tinutukoy dito na I shall not want? I shall not want. Hindi ka magkukulang sa espiritu mo. Hindi ka magkukulang sa mga bagay para sa kaligtasan mo. Hindi ka magkukulang sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Because it provides to you the Spirit of Jesus. Your good shepherd. Minsan ang pagkakaunawa lang po natin, pag
sinabing, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Akala natin, hindi na ako magkukulang sa pera, hindi na ako magkukulang sa mga pangangailangan, sa baon ko, hindi na ako magkukulang, sa sweldo, hindi na ako magkukulang, sa mga papayarin ko sa bahay, hindi na ako magkukulang. Magkukulang ka pa rin dyan. Part of life na yan eh. Amen. Pero hindi ka magkukulang pagdating sa kaluluwa mo. Amen. What the soul requires to you by God, you shall not want. Kung ano yung hindi kailangan ng kaluluwa mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka pagkukulangin ng Diyos yan because you are close to your shepherd. Yun ang kailangan doon. Close ka sa shepherd mo. Hindi ka naaway ng shepherd mo. Hindi ka galit sa shepherd mo. Kaya this time, maging mabait na kayo sa pastor ninyo. Amen. Amen? Kung masakit din ang ulo ng pastor ninyo. Dahil ang Lord ang nagpo-provide sa atin ng pangangailangan natin sa Espiritu. Kaya nga yung iba sinasabi, Pastor, gusto ko nga maglingkod sa Panginoon, kaya lang, lack of knowledge ako eh. Kulang ako sa kaalaman pagdating sa Word of God. No, you shall not want. Amen. Pastor, hindi ako magaling magsalita. You shall not want. Nakita niyo po si Moises, hindi marunong magsalita, pero siya nag-lead sa mga Israelita para harapin itong paraon na ito na umod ng talino at puso. Amen? Amen. Hindi siya nagkulang. Ano sabi ni Yahweh? Gagawin kitang Diyos sa harapan ng paraon. Amen. Amen. Lahat ng kapangyarihan ni Yahweh, ibinigay din kay Moises. He shall not want. Amen. Now, makikita mo pagharap mo sa Panginoon because you have a good shepherd. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, itong taong ito, punong-puno ng lahat ng requirements ko. Amen. Amen. Sasabihin niya, pumasok ka at maghihati ka sa aking kagalakan. Yun ang sasabihin sa iyo ng Lord. Pero pag nakita ng Diyos, tinimbang ka at kulang, laglag ka. Amen? Kaya nga nakita niya po yung hari. Diba? Tinimbang siya, subalit kulang. Kaya ang mga kapatid sa Panginoon, kailangan ngayon pa lamang, kung gusto mong maging anak, yung inyong kakayanan, yung inyong kailangan pagdating sa Espiritu, kailangan mo ng good shepherd. Amen. Amen. Okay. He makes me lie down. Sabi nito, in a good pasture. Ano po ba ibig sabihin? This speak of good food and rest. Wow, pagkain naman pala eh. Ibig sabihin po nito, puno-puno na yung kapagkainan po namin ng lechong manok, lechong belly, yan, sisig, yepo. Ako, sasarap to, ano, high blood ang kalaban mo doon. So this is not a good food. Amen? As sinasabi ng Lord po dito, this speak of good food and rest. Ano po ba ang ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, the green pastures are the scripture. Di ba yung green pasture, yung tuntiang pastulan? Di ba yung sariwa, yung mga damuhan po niyan? Ang sarap ng kain po ng mga tupad yan eh. Pagkaganyan po yung sariwa, yung pastulan. So, ang ibig sabihin po ng Panginoon po dito, pinapakain po tayo ng tinatawag na green pastures through His words. Amen. Amen. So, meaning, ang totoong pinakamasarap na pagkain at yung kapahingahan natin ay matatagpuan natin sa pagkain ng kanyang banal na salita. Amen. Amen. This is the food for our spirit. Sabi ko nga po sa inyo, you shall not want. It is a requirement through your spirit. So, ang ibig sabihin ng Lord dito, hindi ka magkukulang sa mga bagay sa Espiritu. Kaya nga, provided sa atin yung pinakamasarap na pagkain. At ano yun? Ito, yung words of God. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mahalaga ang words of God. Mas masarap pa po ito sa lechong belly, mas masarap pa ito sa lechong manok. Amen? Amen. Ito hindi nakaka-high blood. Nakakababa ng kolesterol, nakakababa ng blood sugar, at higit sa lahat, magiging healthy ka. Amen. Amen? Ako ayaw ng iba eh. Sabi niya, nakakaantok ako sa ng Biblia. Yun nga lang, malaman natin doon. Pero, I tell you the truth, pag nakalibakan mo na magbasa ng Bible, I tell you, you will secure your soul.
Amen. Masisecure po yung kaligtasan mo doon. At yun po yung pinakamasarap na pagkain na inihahayag sa atin ng ating Panginoon. Amen. Amen. He lead me beside the still water. Ano yun? Inaakay niya ako doon sa sariwang tubig. Ano sabi po dito? The still water speak of comfort and peace. So alam niyo po ba yung still water na tinatawag po dito? Water symbolize the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu. The Good Shepherd will lead us to have this Holy Spirit. Amen. Kaya kung mapapansin niyo po, di ba? Nung pag-akit po ni Jesus, nung siya po ay pumaling na po sa langit, ang sabi niya doon sa mga alagad niya, sabi niya sa mga alagad niya, hintayin niyo muna, huwag muna kayong aalis, hintayin niyo muna ang pagbaba ng patnubay, ng gabay. So it just means that the Holy Spirit, the coming of the Holy Spirit to them, para na sa magkaroon po sila ng tinatawag na comfort and peace. Alam mo, kaya wala kang kapayapaan, kahit marami kang pera, walang Holy Spirit eh. Amen. Kahit na mayaman ka, kahit na sabihin mo, ganda-ganda ng kotse mo, ganda-ganda ng bahay mo, pero wala ka pa rin kapayapaan, there's no Holy Spirit. But if you have the Holy Spirit in you, which means the guidance of our God, yun, magkakaroon tayo ng comfort and peace. Amen? Sino po dito yung mag-asawa natin nag-aaway? Siyempre, hindi kayo magtataas ng kamay. Siyempre, papakita nyo na good kayo sa isa't isa. Di ba? Pero pagdating sa bahay, di ka pa umamit, sama-sama naman ang ugali mo. Pagdating sa church, kunyari, hindi tayo nag-aaway. Di ba? Pero doon lang sa hindi mo nga ako bigyan ng sweldo mo. Naway mo lang yung asawa mo, ano? Ang ibig sabihin po, there is no Holy Spirit. If you are, in your family, if you always do fighting, there's no Holy Spirit. I tell you the truth. Kasi yung comfort and peace, dumarating po yan, if you have the Holy Spirit that guides our heart and mind through Christ Jesus. Diba? Amen. Ang sabi po dito, the peace of the Lord surpasses all understanding that guides our heart and mind through Christ Jesus. Amen. So, sa madaling salita po, na kapag mayroon tayong banal na Espiritu, payapa ka. Amen. Dahil hindi ka bigyan ng sweldo ng asawa mo, payapa ka. kahit sabihin mo na sardinas lamang yung ulam mo, payapa ka, hindi mo sasabihin, pagkain lang ng aso yan eh. Uy, sino sabi sa'yo? Mas gusto ko nga yung sardinas kesa sa lechong yempo eh. Diba? Amen. Gusto ko niya, rito pa eh. Oo, high blood na kasi ako eh. Pero nang di mo high blood, syempre hindi ko papagpapalit yung lechon. Di ba? Nakita niyo po yung nangyayari? Hindi makakabuti sa katawan natin. Kaya anong ginagawa po sa atin ng Holy Spirit? Oh, ito, pinapasakap ko na sa lasa mo ang sardinas. Bakit hindi ka na ma-high blood? Dati hindi ako kumakain ng yung mga gulay-gulay. Di ba? Yung mga paborito natin gulay. Yeah, yung mga palaya, yung kangkong, yung talbos ng kamote, di ba? Yeah. Hoy, hindi kayo kumakain yan, ano? Pagka kayo na high blood, in Jesus' name, wag naman. Sasabihin nyo, hindi na masarap to. Masarap na itong gulay ngayon. Diba? Pag hindi mo na makakontrol yung blood sugar mo, sabihin mo, yun, diba? Ako minsan, pag tumataas yung uric ko, ako, tayo mo muna ako, gulay muna tayo. Pero pag wala ako nararamdaman sa katawan, ba't di ka magperito ng manok? Masabihan ka na. Ganyan tayo eh. Matitigas talaga ulo natin. Kaya nga, kailangan meron po tayong patubay ng banal ng Espiritu na laging magbabawal po sa atin. Amen? Amen. Kaya nga, kapag halimbawa, pinaghahanda ka halimbawa ng asawa mo ng hindi masarap na pagkain, ang ibig sabihin, nililid lang ng Holy Spirit yan para hindi ka mapasama. Amen? Amen? Amen. Ako, hindi matanggap mo. Palibasa, gusto mga ulam, lechon manok. Wala ka kapakaw lang, kamatayan lechon manok, umiikot ang buhay sa manok. Yeah. Ano sabi po ano po sabi po ng kasabihan ng mundo? Kapag may tiyaga, may nilaga. Nilagang kangkong, nilagang kalbos ng kamote. Diba?
Sa fear, balance diet, kailangan po tayo. Hindi lagi yung puro, parang sa ganon, hindi po tayo mapahamak. Amen. The Holy Spirit will give us knowledge. Para na sa ganon, hindi po tayo masira, hindi mawasak tayo. Binibigyan tayo ng banal na Espiritu Santo para na sa ganon, tayo po'y magkaroon ng comfort and peace. Amen? Kaya kahit wala kang pera, basta may Holy Spirit ka, payapa ka. Amen. Amen? Kahit na sabihin mo, puputulan ka na ng kuryente, payapa ka pa rin. Naka-smile ka pa sa mga taga-putol, nakangiti ka na. Yeah? Pag alis niya, nagwawala ka na sa pamilya mo. Hindi mo kasi nung binigyan ng sweldo mo eh. Kung saan mo ginastos eh. Hindi tuloy ako nakapagbayad ng kuryente. Ngayon, hindi ako makapanood ng Netflix. Alam na alam niya yan eh. Kamain ko dati yun eh. Okay, tuloy po natin. Sabi po ng John chapter 7, 37, verse 39. Hanggang 39. Sa kahuli-hulihan ng pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay nadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." At tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So, ibig sabihin, hindi pa nagaganap po sa kanya yung sa krus at hindi pa po siya pumapalik sa langit sa kanyang Ama. Kaya, kailangan po natin napakahalaga ng Holy Spirit sa buhay po natin. Kaya kapag halimbawa, medyo naliligaw-ligaw ka na, medyo tignan mo na yung Holy Spirit, baka nawawala na sa'yo. Kapag halimbawa, let's say, napapaliwara na yung buhay mo, kung ano-ano na yung mga kasamaang ginagawa mo, I tell you, there is no Holy Spirit already. It is partner with the Trinity. Hindi kailangan mawala po sa atin po yan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sapagkat alam niyo po ba, yung Holy Spirit ay napakahalaga sa panahon po natin yan. Kung bakit po ang daming mga naliligaw because of there's no leading of the Holy Spirit in their life. There's no guidance of the Holy Spirit. Wala nag-create sa kanila. Wala nagsasabi sa kanya, masama ito, huwag mong gagawin yan. There's no conviction. Parang hindi na sila natatakot na gumawa ng kasalanan. Pero alam mo, kapag ikaw natatakot ka pa rin na gumawa ng kasalanan, medyo parang kinakabahan ka na gawin ang kasalanan, I tell you, buhay pa rin ang Holy Spirit sa iyo. At kapag kinabahan ka na gawin yung kasalanan, huwag mo nang ituloy. Ibig sabihin nun, pinapaalalahanan ka na ng banal na Espiritu. Amen. Amen? O halimbawa, let's say, uutang ka. Medyo kinabahan ka na, wala akong pambayad dito. Sabi ng Holy Spirit, huwag ka na umutang. Dahil baka wala ka maibayad. Amen? Sabi ng iba, hindi pwede yan. Pastor, masira na ang Holy Spirit sa akin. Basta importante, kailangan ko makitawid buhay. Amen? O, amen naman kayo dyan. Pagdating talaga sa utangan. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, ako bilang pastor, iniiwasan ko talaga magpautang. Bakit? Kasi nagkakasakit lahat ng mga umuutang sa akin. Bakit? Kasi pagka mapautang mo na, pag nakasalubog mo sa kasada, nagiging bulag. Pag tinawag mo, nagiging bingi. Kaya ayaw ko na pautang. Kaya ang ginawa ko, ako na lang ang umuutang. Sino gusto magpautang sa akin dyan? Okay. What happens when life-giving water flows in our heart? Ano po ba mangyayari yun? Una, He restores my soul. Kung nasira man, nawasak man yung kaluluwa mo dahil sa bigat ng mga kasalanan na nagawa mo, anong gagawin ng Lord yan? I-revive niya yung espiritu mo from down and max to tingnan. So, sa madaling salita mo, makikita niyo po ito. Pag meron ka banal na Espiritu Santo na dumadaloy sa katawan mo, hindi ka mawawala sa Lord. Hindi ka mawawala sa katotohanan. Hindi ka malilihis ng landas mo. Kaya nga, ang dami nalilito eh. Sabi nila, ano ba yung tamang reliyon? Ano ba yung tamang talagang sekta? Ay dahil walang tamang sekta. Walang tamang reliyon. Amen.
kundi ang tama yung relasyon kay Yeso Cristo. Amen. Amen? Naintindihan mo na yun? Amen. So kaya nga wala po tayong pwedeng ipaglaban-laban. Kami, doon sa ganito. Kami, ganito, ganyan. Wala tayong dapat na i-compare doon. Ang dapat na pagsikapan po natin, yung tayong lahat ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Amen. Amen. He leads me in the path of righteousness. If you have the overflowing Holy Spirit in your heart, ito yung mag-aakay po sa atin sa matuwid na pamumuhay. Amen. Kaya makikita mo, kapag halimbawa, medyo gumugulo na yung buhay mo, makikita mo, ang bilis kumamig yan. Halimbawa, may anak ka na napapabarkada na sama-sama, makikita mo, ang bilis tumanigo niya pag pinagsabihan mo yan, tumatalikod agad yan sa kasamaan. Bakit? Because of the guidance of the Holy Spirit. It leads us into the righteousness. Yun yung naglalagay sa atin sa tamang landas ng katwiran ng ating Panginoon. Amen. Ganun po yung kailangan natin, kaya napakalaga ng Holy Spirit. Everything we do is for His name's sake, all for the glory of God. Ibig sabihin po niya sa araw-araw na ginagawa natin, for the glory of God. Amen. Amen. Kapag meron kang Holy Spirit, makikita mo, marirecognize mo mismo sa sarili mo na hindi ka tumitigil ng pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi ka tumitigil at hindi ka parang tinatamad pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Bakit? Kasi yung Holy Spirit is working out with you. Work out ng Holy Spirit, yung Espiritu mo, para na sa ganun pagdating ng araw, maligtas ka. Tandaan mo, ang isang tao na tumanggap kay Heso Kristo, buhay ang banal ng Espiritu Santo sapagkat yun yung nag-work out ng Espiritu natin sapagkat hindi natin magagawa sa sarili natin sapagkat kahit na anong plano mo sa buhay, kahit na anong resolution mo na magbabago na ako, pero by your own way, hindi ka makakapagbago. Ang dami na nasira dyan. Ang daming sinabi na magda-diet na ako, pero hanggang ngayon hindi pa rin magpag-diet. Tamaan ng mga matataba. Tingnan niyo, yung misis ko, tingnan niyo, nagiging slim na ngayon, ano? May Holy Spirit eh. Sister Karen, meron ba? Meron. Sino ka ba dito? Sister Ruth. Yung mga hindi makapagpigil sa pagkain, pakinggan niyo ang banal na Espiritu Santo. Sabihin sa iyo, masarap nga yan. Kaya lang, magsasuffer naman ang katawan mo. Kakain ako, ang ginawan, makain na. Tapos para makukulpig ka, tagtagtib pa. Holy Spirit pa rin po yun, magsasabi sa iyo noon. O, halimbawa naman, di ba? Halimbawa, may bibili kang isang bagay, ano? Pero yung parang yung bagay niyo, sa kalahunan lang. Tapos ang sabi ng misis mo, bili ka dyan. Di mo na iniisip yung mga bagay dito sa bahay natin na pangangailangan. Holy Spirit yun. Binudyohan yung asawa mo para hindi ka maging pagastos. Diba? Kailangan maribat-ribat. Kinabahan nga tayo pag-ina ko. Deserve naman po nila yan. Kasi gwapo yung mister niya, kami tata. Kaya kailangan magpapunta sila. Kanayo ba kayo? Amen. Hindi naman binubola niya ng binako. Bakit rin po natin? Wala tayo. Sabi ko dito, the valley of the shadow of death. Ano sabi niya po gano'n? Even I walk into the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sabi niya po gano'n. Kasi bakit? We have God who providing every spirit that we have. God that providing our courage. God that providing our shield, our protection. Para na sa ganun, hindi po tayo masalagtak ng kaaway. Don't interfere because He goes with us. Lagi natin kasama po ang Diyos sa buhay natin. Kapag kailangan po natin ng protections in life, nandiyan po ang Diyos. We shall not all. Hindi po tayo magkukulang doon sa proteksyon, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa anumang bagay na kailanganin po natin, hindi tayo magkukulang because we have the Holy Spirit of God. Amen. He need to provide everything on us.
Only shadows where there is light. Ano mangyayari doon? Shadow na lang yun. Pag may nangyayari sa buhay mo, shadow na lang yun. Buntot na lang na buntot sa iyo, pero wala nang magawa. Amen? Kaya nga, kung mapapansin po natin, tingnan niyo po, kapag yung isang tao po, nagkaroon ng problema, ang ibinabagsak siya, ibinubawal siya ng problema, meaning, hindi siya na-provide ng Lord ng lakas para mapagtagumpay niya. Ang sabi ng Lord, pagdating ng pagsubok, bibigyan ko kayo ng lakas. Pero bakit? Problemado, at halos hindi na makasamba sa Panginoon itong tao na ito. Ibig sabihin, there is a good shepherd in him. Wala yan nagpo-provide ng lakas. Ano sabi ng Biblia? I got all things so guys who strengthen me. Amen. Lahat ay magagawa ko, lahat ay mapagtatagumpayan ko sa lakas na kaloob sa akin ni Yesu Cristo. Amen. Kaya no fear. Mga kapatid sa Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang dapat ikatakot. Malaki man yung bayarin mo, huwag kang matakot. It will be provided to you by God. Amen. Huwag ka nang hihiwalay sa Panginoon kasi kung minsan may hiwalay tayo sa Panginoon eh. Pag may problema na, gumagawa tayo sa sarili natin, iniiwanan natin Diyos, O Lord, diyan ka muna. Kasi may problema ko, kailangan i-provide ko muna ito. Huwag mong iiwan ng Panginoon. Lagi mo kailangan kasama ang Panginoon dahil siya ang magpo-provide sa iyo. Di ba yung pagdaraya ng kaaway? Nasa iyo na yung solusyon sa problema mo, iniwanan mo ba? Di ba napasin? Pastor, kailangan ko na pagbayad. Kailangan mo na, Pastor, hindi mo na ako makakaatin ng gawain natin. Problema ko yung pagbayad namin sa bahay. I tell you, nandun na nga sa Lord eh. Amen. Ihigin mo na lang sa Lord eh. Lord, please provide me this thing alone. Para hindi maapektuhan, Panginoon, yung aking ginagawa para sa iyo. Amen. Yun lang naman ang kailangan doon. Ask in your prayer. Ang sabi po ng Panginoon, when you ask in my name, I shall give it to you. Amen. Bibigay niya sa atin po yun. Ang sabi po dito, the table prepared, the head anointed, the cup overflowing. When we have a good shepherd, ito po yun. Ipinag-ahanda tayo ng Panginoon, nilalakisan tayo sa ulo, at umaapaw ng ating saro. Anong ibig sabihin po nito? Therefore, the passage of Psalm 23 verse 5 means that David is completely dependent on God. Sa Diyos siya umaasa. Trust is completely, nagtitiwala siya ng bumuo sa Panginoon, that He is God-honored guest, that He is completely kept safe by God, even in the presence of His enemy, and that God will give him everything he needs. Sa Tagalog, ang sabi niya po dito sa mga tuwid, ito pong Psalm 23 verse 5, ay nangangahulugan na si David ay ganap na umaasa sa Diyos, lubos na nagtitiwala sa Kanya, na siya ay pinarangalan na panauhin ng Diyos. Galing ano? Kung bagay parang panauhin ka, bisita ka ng Diyos. So, ibig sabihin, syempre, ikaw, pag may bisita ka, anong gagawin mo sa bisita mo? Tatanungin ko po kayo, pag may bisita ka, anong gagawin mo sa bisita mo? Gugutumin mo. Ha? Pagpapakitaan mo ng masama? Oh, bakit nandito ka? Nakakasama ba mo? Malis ka dito. Ha? Hindi naman ganun papakita mo. Ipagkahanda mo yan, pagluluto ka sa ganito, magmirenda ka muna. Sige, load ka muna ng TV. Relax ka muna dyan. Bubuksan mo ba yung aircon sa bahay mo kahit na hirap ka sa pagbabayad ng kuryente. Ha? Ganun ang ginagawa mo. Ang Lord, pagka ipinuli ka, kung bagay parang ginawa ka niyang bisita, lahat ng mga napakagandang approach gagawin niya sa'yo. How the good accommodations for you. Gagawin ng Diyos po sa iyo. Ang sabi niya rito, na siya ay ganap na pinapanatiling ligtas ng Diyos kahit sa harapan ng kanyang mga kaaway, at na ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng lahat ng kanyang kailangan. Wala siyang takot. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kapag itong Diyos na ito nag-provide sa iyo, hindi ka naman kukulang. Amen. Amen. Ikatlo, mabilis natin, no? Preparing for eternity. Yan. Pag meron po tayong good shepherd, remember, He is the one who prepared us for our eternity. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, papaalala ko po sa inyo, mahalaga ang tagapagturo sa buhay sa Kristiyano. Kung wala kang tagapag-alaga, tagapagturo, taga-disciple ng Espiritu mo, I tell you, hindi maipe-prepare yung iyong kaligtasan. Amen. Hindi natin yung magagawa sa sarili lamang po natin pamakaraan. Kahit na matalino ka sa mundong ito, God will provide. He is the one who provide you knowledge and understanding.
And not the means of the word. Hindi mo nangangahulugan, makukuha natin, matalino tayo sa mundo, magagawa na natin yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Kaiba po yan. It is a separate lives. Wala pong kaugnayan yung mundo sa ating espiritu. Kaya nga kahit sabihin mo magpakababait ka sa mundong ito, hindi pa rin po pasok yun sa requirement ng Lord para po tayo makapag-prepare into eternity. Ano gusto ng Lord po dito? Kaya ang Diyos nagpapadala ng isang tao na tagapagturo natin, tagapag-alaga ng ating kaluluwa para tayo po ay ma-prepare for the coming eternity. Amen. Kaya ka tinuturuan, kaya ka nag-church, kaya ka nag-Bible study, kaya ka nag-disciple. Because ang tawag po doon is shepherdizing. Amen. Sineshepherdise tayo ng Panginoon through His servant para na sa ganon, i-prepare tayo dahil lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon at ipagsusulit natin ang lahat sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, how will we know the things that we need to do for us being prepared for the coming Christ Jesus? Kapatid, isa lang yan. Mag-aral ka sa iyong tagapagturo. Tanggapin mo lahat ng mga bagay na itinuturo sa iyo ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga lingkod na ginagamit sa iyo bilang tagapag-alaga mo, makikita mo, nanato tayo doon. Ang sabi po dito, I shall dwell in the house of the Lord forever. Now, ito yung pinakamaganda po dito. Kung mapapansin po natin dito, sabi niya gano'n, I shall dwell in the house of the Lord forever. Ako'y mananatiling mananahan sa kanyang tahanan magpakailanman. Amen. Kaya alam niyo po ba kung ano itong church na ito? Kaya alam niyo po ba kung ano itong church na ito? This is the house we prepared every Christian by God. Amen. Ibig sabihin, ito po dito sa lugar na ito, piniprepare tayo ng Panginoon forever. Amen. Kaya nga hindi pa pwede na, ayoko na doon, kasi mahigpit sila doon, ayoko na doon, masyado silang disiplinary doon, ayoko na doon, masyado silang magtuwid doon. I tell you the truth, it is a preparations for us, my God. Amen. Kaya ka nandito, nananatili ka dito, dahil dito ipinupuhos ng Panginoon yung aral para na sa ganun, i-prepare yung kaluluwa mo for the eternal life na 24 hours there. Amen. At alam niyo po ba ang sinisimbolo noon kapag tayo nananatili sa tahanan ng Diyos, yun yung ating pananatili ng magpakailanman doon sa Kanyang Amen. Kaya nga sikapin po natin na tayo po'y mawili sa tahanan ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo mawili sa tahanan ng Diyos, I tell you, it cannot be prepared, our soul. Mahirapan tayo. Amen. Even though sabihin mo, mapapasa na ako sa bahay ko. Magpapray na lang ako sa bahay ko. It is darkness. Kulang. Hindi po yung magiging husto sapagkat kailangan mo ng isang shepherd. Amen? Amen. Amen? Naintindihan po ba natin yun? Amen. Sabi po ng awit 23 verse 6, Kabutihay pag-ibig mo sa aking di magkukulang, siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen? Ang sabi niyo po dito, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, alive here. At ang sabi niya, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan, alive there. Alive here and alive there, mayroon tayong Diyos na patuloy po na nag-aalaga sa atin. Kaya nga mahalaga po natin yung ginagawa po natin sa Panginoon. Dahil yun ang sukat ng Panginoon na tayo po ay kaisa niya pagdating ng araw doon sa kanyang kalwalatian. Amen? Amen. Alam niyo ang ibig sabihin po dito? His goodness and mercy will never fail unto you. Amen. Basta mayroong lingkod na nangangalaga ng kaluluwa mo, His goodness and mercy will always be present to you. Nandiyan palagi yan. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay mo for your goodness. Sa tingin mo lamang, na parang bakit ganito, naghihirap ako, bakit ganito, puro problema ako, in all things can work together for your own good. Amen. Lahat yan, alam ng Diyos yan. Planado ng Diyos yan. Tinuturuan ka ng Diyos yan. In every circumstances and situations of our life, may pagtuturo ang Diyos yan na dapat mong malaman na nandun nakapaloob yung kanyang goodness and mercy. Di mo ba napansin na every troubles, problems that you had, every hardship na pinagdakaanan mo,
Still nakakabangon ka. Amen. Still okay ka pa rin. Still hindi ka pa rin naibubuhan. Amen. Amen? Yun yung goodness and mercy ng Lord. Na kung saan yung habag ng Diyos dumadaloy palagi sa atin dahil siya yung tagpag-alaga natin eh. Kaya nga, ang sabi po sa atin ng Panginoon, siya ang nagpapakukup sa taas-taasan at nanatili sa kalingan ninyo, makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buong katahanan. Amen. So, ibig sabihin, doon ka sa kanya nakapasok. Matibay na matibay at hindi kailanman mabubuhat. Amen. Kaya ka laging nakatayo. Every time na may dumaraan na pagsubok, bagyo sa buhay mo, nakatayo ka pa rin. Amen. Na kahit anong kasalanan, anong pagsubok, anong kapiguan, dumaraan sa buhay mo, nakatayo ka pa rin. Amen? Pwede mo ba malaman, sino po dito yung mga dumanas na ng mabigat na pagsubok? Pwede po ba makita? Mabigat na pagsubok. Huwag po kayo mahirap. Hindi nyo ba mayarap dito yan? Pero hindi nyo po nakita yung kalagayan mo ngayon, na kahit dumaan ka sa mabigat na pagsubok, pero hindi mo nakita ang ayos pa rin ang kalagayan mo. Amen. Amen? What does it mean? Meron lamang ginawang pagtutulong sa buhay mo at Diyos. Imprecations for the coming eternity. Amen? Kaya huwag po ninyong sisisihin ng Diyos yun at basta nyo na lang i-justify yung nangyari sa buhay nyo na wala kang kwenta ng Diyos. Hindi mo tinulungan, I tell you, kaya nga nakabangon ka dahil sa tulong niya. Amen. Because without the help of God, you may be failed. At hindi ka na makakabangon. Minsan, ang sungit-sungit natin sa Diyos eh. Di ba? Minsan, sinisisi natin palagi ang Diyos, pero ang hindi mo alam, siya yung lahat na nagbibigay ng lahat ng bagay para makabangon ka. Amen. Kaya nga, kung minsan, kulang. Sapatan mo yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Sapatan mo at ibigay mo ng todo yung iyong sarili sa Panginoon. Makikita mo, wala ka ng problema sa buhay mo. Amen. Dahil kapag dumating ang problema sa buhay mo, mayroong Diyos palagi na nakakagabay sa iyo. Amen. The best is yet to come. Pine-prepare tayo ng Lord dahil mayroong magandang tayong hinaharap doon sa kanyang kalbalatian. Ang tanong niya, what about your forever? Ano ba yung forever na hinahanap mo? Forever lamang po dito sa mundong ito? Forever na trabaho? Forever na pagkakakitaan? Forever na makakasama sa buhay? Ano ba yung forever na hinahanap mo? Forever na magpapastol ng buhay mo. Yun ang kailangan mo. And who is your forever? Only Christ Jesus, our good shepherd. Tayo po lahat ay magsitayo.